So, panawagan po mga eksena at pasintabi po muli sa pamunuan ng mga kapatid natin sa iglesia. Itatapi ko po ito at magiging ganito po ang aking content ay dahil gusto ko pong malaman ang katotohanan at dapat to sumagot to kayo. At kahit to dito sa aking channel ay maraming mga kapatid sa iglesia na hindi ho alam yang sinasabi nyo o pinapakalat na mga putang inang mga DDS vloggers na yan. Ngayon, titingnan po namin kung ano magiging response nyo. Sana magsalita kayo. Okay? At hindi ho maganda ang pinapakalat ng mga DDS vloggers patungkol sa inyo pong iglesia. So, marapat lang po na sana may sumagot sa inyo. Bakit? Ito lang naman po ang pinapakalat sa inyo. Kung nakaraan, nakita nyo po yung content natin kay Pocahontas na si Kati Binag na may A1 information daw siya patungkol at galing sa INC na kung saan, mga kapatid, ay tila pananakot. Masasabi mong pananakot di ba? Paano hindi mo masabing pananakot? Iba-blacklisted ka daw ng iglesia kapag ikaw daw ay bumoto pabor sa impeachment ni Sara Duterte dyan sa mga kongresista at mga senador. So dun pa lang may mali na po. Kaya dito po sa mga putang ina mga vlogger na to ng mga Duterte, baka naman bigyan nyo ng linaw. Lalo na po dito sa hindot na to mga kaiksena. Wait lang Toto. Yan. Ito po ang isa pa sa nagpapakalat ng impormasyon na galing sa inyo. Yan putang inang yang si Banat Bay. Kailan ba nagsabi ng totoo yan? Pero dito mga kaiksena at mga kapatid natin, pinapakalat niya na totoo daw at hindi daw fake news ang kanyang sinasabi. At ito ay parang nanggaling talaga sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kaya sumagot kayo dito mga kapatid ko o kaya yung pamunuan nyo sumagot kayo. Linawin nyo to. Hindi ho talaga maganda kung sa inyo nang gagaling ito. Okay? Pakinggan nyo po ang demonyo at tong hayop na vlogger na to. Sige. Meron tayong announcement mga kababayan Ito ho 100% totoo, hindi chismis. Di ba? So sa mga pamunuan o sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, sinasabi niya po dito 100%. So hindi daw ho ito chismis. So kanino manggagaling to? Sa akin? Ako ba? Ba't ako saan manggagaling niya? Malay ko. Yan Ay baka po nagkakamali kayo ng dinig. Uulitin po natin. Meron tayong announcement mga kababayan Ito ho 100% totoo, hindi chismis. Kilala nyo naman si Banat Bay. Pag ako nagsabi ng balit. Ulul! Anong kilala? Fake news kang animal ka, gunggong. Ang dami ko nang nasunog sa'yo na mga pinake news mo. Matagal na, 2 years ago pa, hindot ka. Kaya ako ngayon tinatanong at kinaklaro to kasi nga fake news ka. Pero kine-claim mo na legit yan. 'Di ba? So ang kalaban mo rito pag nagsinungaling ka yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kaya nako, sumagot po kayo dito hindi maganda to. Sige. Ay talagang totoo. Totoo daw po Ka Eduardo. Kung sino pa mga mataas diyan. Totoo daw. Sino mag-uutos? Ako? Diba? Tuloy natin. Sabi daw ng INC. Biglang may daw, diba? Pero 100% daw ang sabi ng putang inan to. Narinig nyo naman Nais itong iparating sa lahat ng mga congressman. Kaya i-share nyo ito sa mga congressman nyo. Diba? So, hindi maganda to. Kung totoo talaga, 'di ba? Iniimpluwensyahan ho ninyo ang mga kaisipan ng mga kongresista. Alam naman natin na mga kongresista, senador, mga politikong tao, 'di ba? Sa tingin nyo, kapag sinabihan nyo, tinakot nyo, at alam nyo yun, ginagawa lang yung trabaho nila, maari pa silang
matapos ang karera dahil sa gagawin nyo? Dahil kapag hindi pumayag sa kagustuhan nyo, kaya dapat aksyonan nyo to, mga taga-iglesia. Itong pinapakalat ng putang inantong banatbay na to. Tuloy natin. Siya ho may sabi, hindi ako. Kasi ako, naniniwala ako na kung talagang sa katotohanan ng pinaglalaban, hindi gagawin ng iglesia yan. Pero, di natin alam kung saan niya nakuha yan, di ba? Ang lahat daw ng pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte ay blacklisted na sa INC. Yan po ay A1 information, kaya siguradong sigurado yan. Kaya iparating nyo sa mga congressman, ang lahat po ng pipirma sa impeachment blacklisted na sa INC. Paano ba yan? Sino mga iglesia dito? Taas ang kamay. Sagot, yung mga INC, mga kapatid natin sa iglesia. Taas ang kamay. 'Di ba? Ang hinihingi po namin dito, sagot. Okay? Hindi ko sinasabing totoo yung sinasabi kagad ni Banatbay. Ay, ako nga paniwalaan eh. Pagpalagay na lang natin. Alam niyo ba kung ano yung pumapasok sa utak ko? Kasi, kung gagamitin kayo ng mga DDS para panakot sa mga kongresista, ano na ang tawag sa inyo? At pag hinayaan yung ganun. 'Di ba? Hindi ho ganyan kasi may mga kamag-anak nga ako mismo, mga kaibigan, lola, tita na INC, pero hindi ganyan ang kanilang kaisipan. Hindi ganyan ang kanilang pag-iisip, pananaw. Kabaligtaran ng ipinapakita at sinasabi na ipinapakalat nitong mga to. Hindi ba? Ganyan din ang sinabi ni Kati Binag. Yun na nga. Kaya nga inuna ni Kati Binag, sinundan pa nito. 'Di ba? Baka sa higher ups lang may alam, yung mga members hindi pa. Eto na nga. Sabihin na natin sa higher ups, 'di ba? Maganda ba 'to? 'Di ba? Hindi naman dapat nakikialam 'Di ba? Hindi dapat nakikialam. Saka kung para tayo sa katotohanan, kahit anong relihiyon ka pa, hindi ba dapat malaman natin kung ano yung totoo? Andiyan Andiyan na yung mga pagdinig, ebidensya, testigo, 'di ba? Bakit natin pipigilang lumabas ang katotohanan at mananakot para sa mga kongresista o senador? 'Di ba? Nakukuha nyo mga kaiksena? Kasi kung ako yan, tas hindi totoo, sinasabi niya sa kunyari yung leader ng sabihin na nating kunyari, isang simbahan, leader ako. Tas sinasabi nito na ganon. Kakasuhan ko yung putang inang si Banatbay. Hindi ako papayag. Kung totoo naman, mga kaiksena, maling-mali po. Tama, mali. Do you agree, mga kaiksena? Ipagpalagay natin na totoo yung sinasabi ng mga vlogger patungkol sa INC. Kung totoo yun, sa tingin nyo, tama ba yung ginawa nila? Sagot kayo. Dali, antayin ko. Nasaan ba yung tubo? Ulitin ko yung tanong. Ipagpalagay natin na totoo ang sinasabi ng mga putang ng mga vlogger na to tungkol sa INC. Tama ba? Tama po ba yung ginagawa nyo? Tama ba yung utos nyo? Na manakot? Na mang-impluensya? Tama ba yun? Para sa katotohanan ba talaga kayo? Di ba? Kayo sumagot. Tama ba? Nasaan ba yung tubo? Di mali, di ba? Kasi kung halimbawa, ako yung congressman, nagtatrabaho ako ng maayos, tapat ako sa ginagawa kong tungkulin, at sa nakita kong investigasyon, sa nakita kong mga ebidensya, nakita kong mga testigo, mga statements, naging hearing. Ngayon, ang desisyon ko, pipirma ko. Pipirma ako na ma-impeach si Sara dahil gustong malaman ang katotohanan. Ngayon,
sasabihin sa'yo, blacklisted ka na. Pag tumakbo ka ulit kongresista, hindi ka naboboto ng kahit sinong iglesia. So, halimbawa, kunyari, kamag-anak niya, maraming iglesia, tas tatakbo siyang kongresista, di uutusan. Huwag mo nang iboto yan, ha? Blacklisted na yan. What? Kung totoo, ha? Kaya, sumagot po kayo sa sino mga maaring sumagot. Pasinungalingan o patotohanan nyo to, wala ho kayong kawala rito. Pag pinasinungalingan ninyo, okay. Pero kapag hindi nyo pinasinungalingan to at talagang inamin nyo pang kayo to, ay may problema tayo dito. Nasaan ba yung tubo? Direk, iba din kasi ang usapan kapag mayroong padulas. Diba? So, uulitin ko, hindi ko ho balak sirain ang mga kapatid sa iglesia. Ang gusto lang po natin, katotohanan. 'Di ba? So, paano nyo masasabing nasa katotohanan kayo kung pipigilan nyo yung impeachment? Sasabihin nyo po, kahit si Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin nyo kaya kung mabaligtad yung sitwasyon, mapipigil nyo din kaya yung kabilang parlor? 'Di ba? Direct search mo, Benito Affleck, siniwalat niya kalokohan ng matataas ng INC. Saka na muna yan, wag muna ngayon. Kaso, ilang araw na, 2 na, no? Yung kay Kati Binag kumalat na. Pero wala tayong naririnig. Wala tayong nakukuhang kahit anong pahayag. Kung totoo o hindi sinasabi nung Pocahontas na yon. And yet, meron na namang bago. Meron na namang pakalat. Kita nyo na kung paano naging organisado itong mga putang inantong mga DDS na to. 'Di ba? Ganyan sila kademonyo. 'Di ba? Sabi nito, totoo man o hindi direct, basta DDS sila. Sasang-ayon yan sila. Ayun lang. So maliwanag tayo, ha. Kaya bago ko laktawan to, pasensya na po sa mga nasabi ko, pasensya na po sa nabitawang ko, pero ang gusto lang po namin o ako mismo, ano ang katotohanan. Okay? Halika na, punta na tayo kay Lepeste.